Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay huling linggo na. Tama na ako ngayon. Kung isang linggo, gumawa ko ng huling linggo. Ngayon na talaga ang huling linggo. Okay, ngayon ay huling linggo na ng buwan ng Setyembre. At pumapasok na tayo sa unang linggo. After dito, next week ay unang linggo na ng ating buwan ng October. At ngayon ay 86 days from now ay Pasko na. 86 na araw na lang at tayo mag-iimang na muli ng Kapaskuhan. Okay, tinatawagan natin yung mga empleyado na nandiyan pa sa ilalim sa lobby ng GO Executive. Makikisuyo, mga department heads, mga po empleyado nyo yung naandun. Please, i-call nyo yung attention nila. Dito po ang flag ceremony, dito ang programa sa ating Time Plaza. Okay, last 2 minutes, tayo mag-uubusan na. At mamaya, tawagin natin yung pangunguna sa atin sa ating spiritual upliftment ngayong umaga or bahagi ng ating spiritual na pagkain. Araw-araw, lagi natin sinasabi, hindi naman mahalaga. Kung ayaw nyo pakinig, okay lang. Pero sana magbigay daan tayo dun sa katahimikan. Irespeto naman natin yung may mga gustong makinig, gustong makibahagi. Kung ayaw nyo, okay lang naman yun. Hindi naman natin pipilitin. Pero sana, at hanggang doon sa nagre-report, ay makinig tayo. Diba? Hindi lang doon sa spiritual na discussion, maging doon sa programa, all the way doon sa reporting, makinig po tayo. Pakita naman natin na tayo ay tahimik, nire-respeto natin yung programa. Kasi mahirap din naman mag-report, prepare din sila para doon sa report. Pakinggan natin. Kung ayaw nyo, tahimik na lang. Okay, good morning po ulit. Kinikilala na natin, nakita ko na si Bukal Piwi. Palakpakan na natin, si Bukal. Bukal Piwi, kabay ka naman. Kabay naman, nakawal. Okay. Nandiyan na rin po. Dumating na rin ang ating panlalawigang administrador. Attorney Dulce H. Rabanal. Parang nakita ko na. Good morning po. Okay, hintayin na natin. Ipinokulit na sa mixer daw. Para mas malakas. Check. Hello, sound check. Test. Okay, mic 1, 2. 1, 2, sound. Pagkatapos po rin, umiyak po kayo. Sa sinidwa po kayo. Okay, muli, magandang umaga sa inyo lahat. Ngayon ay nasa huling linggo na tayo ng buwan ng Setyembre at pumapasok tayo
siyempre, after ng huling linggo at unang linggo na, ng Oktubre. At alam naman natin, pagdating ng unang linggo, ay talagang medyo makulay yung unang linggo. Dahil ito na po ang filing of candidacy ng lahat ng tatakbo ngayong mid-year election. Ang mayor national, yung senador, sa mga congressman, sa gobernador, vice governor, all the way sa mga board member, hanggang mayor, councilor, at vice mayor. At ang mangunguna po ngayong umaga sa ating pagtatasang watawat, sa linggong pagtatasang watawat, ay ang sangguniang panlalawigan. Ito po ay sa pangunguna ng ating DC Gobernador, Atty. Karen Agapay. We would like to recognize the presence of Board Member Benjo Agaraw. Palakpakan naman si Board Benjo. And of course, nandito na rin ang buong pwersa ng sangguniang panlalawigan, yung iba't ibang mga tanggapan ng ating mga board members. At ngayon, tawagin naman natin si Pastor Dave Javier para naman po sa ating nakagawian na tuwing umaga, meron tayong bahagi ng ating pagkain spiritual tuwing Lunes. Pastor. Okay, good morning po sa bawat isa. Kumusta na po kayo? Mas mabuti kayo dati. Yan po ang lagi nating binabanggit. At para po sa ating spiritual upliftment for today, alam ko po na maganda po ang ating paksa sa ating pong pag-aaralan na ilang pong sandali. It's all about social responsibility. Ang ating pong paksa ay social responsibility. Dahil alam po natin, ang bawat individual, kagaya po natin na nagtatrabaho po sa pamahalaan ng ating pong gobyerno, ay tayo po yung may mas pagkakataon na makaganap ng social responsibility. Alam niyo po, yung mga pribadong kumpanya, they have to have allotment na mga budget para gumawa pa sila ng mga social responsibility. Pero tayo po, no need. Kasi araw-araw, meron po tayong ginagawa through voluntary work. Katatapos lang po ng ating tree planting. Sino nakasama sa tree planting? Ayan, yung mga donating ng ating mga oras, ng ating mga money and even resources para po isupport ang mga kaganapan sa ating community. But today, in our spiritual upliftment, gusto ko pong tingnan natin ano-ano ba ang pananagutan natin sa ating pong kapwa. So alam natin, ang isang awit, dito po natin malalaman sino po yung mga inabot ang kantang walang sino man ang nabubuhay. Marami tayong kaedad. Anong koro nun? Tayong lahat ay may pananagutan sa isa. So maraming tao, pag tinanong mo ano gusto mo paglaki, gusto ko maging doktor, kagaya ni Dr. Palacol, no? Pag tinanong mo bakit? Dahil gusto ko makatulong sa kapwa. Kaya gusto maging guro, gusto makatulong sa kapwa. Ito po ay mga example lang po ng social responsibility. Pero alam mo, wala po sa taga-Kapitolyo yung gusto maging kapwa, no? Dahil gusto natin makatulong tayo sa kapwa. Now, let us take a look. Ano ba ang sinasabi ng kasulatan patungkol sa social responsibility? Is there a biblical verses pertaining to social responsibility? Meron po. Let us hear from Matthew chapter 25, verses 35. Ganito po, pakinggan po natin. Mamaya may exam po tayo. Sabi ng Matthew 25, verse 35, sapagkat ako'y nagugutom at ako'y iyong pinakain. Sabi po ng Panginoong Yesus, ako'y nauuhaw at ako'y iyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinaguloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot daw po yung mga matutuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? O nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Pakinggan niyo po ang sagot ng Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, tandaan niyo, nang gawin niyo ito sa pinakahamak
sa mga kapatid kong ito ay inyong ginawa sa akin. So social responsibility is our way to serve God through serving the people. At alam po natin, sinasabi dito yung pagbibigay ng ating oras. Siguro po, pamilyar kayo sa ating individual performance commitment review. O, diba? I-review niyo po ang ating IPCR. Pamilyar po tayo sa OPCR or the Office of Performance and Commitment natin sa ating pong mga ginagawa. Yung ating charter change, yung mga ginagawa natin po sa ating mga opisina. That is part of our social responsibility. At tandaan po natin, ang sabi ng Scripture, ano man daw ang ating ginagawa, gawin daw natin ng buong puso, with all our hearts and dedication, knowing na hindi natin ito sa tao ginawa, kundi ginawa natin ito sa ating Diyos. Minsan lang po tayo bibigyan ng pagkakataong makapaglingkod sa ating kapwa. Kapag gusto natin maglingkod po tayo. Kung meron pa tayong lakas, maglingkod tayo. Huwag po natin hintayin, maglilingkod tayo kung kailan wala na po tayong lakas. Kaya actually, ang pagdalo po ng flag ceremony, atin-atin na lang po ito, no? This is part of our social responsibility. Ako po, galing pa po kami Kabuyaw. Pero I'm very excited to join you in this flag ceremony. Bakit? Ito po yung ating way to express our love to our God and our country and to be part of our social responsibility. I will end. Alam niyo po yung kwento ng Tita Biscuit, nananalangin po yung binata. Ang panalangin niya, magkaroon siya ng isang sports car. And in the midst ng kanyang prayer, biglang may dumaang matanda, naglimos sa kanya. Anong ginawa niya? Hinati niya yung Tita Biscuit sa kalahati, ibinigay niya. Tinugon naman ang panalangin niya. Anong binigay? Kalahating sports car. Sabi mo sa'yo katabi, pag nagbigay ka, yung buo. With that, tandaan po natin, pagpapalain tayo ng Diyos kasi ang tawag sa atin, mga lingkod din tayo ng Diyos, dagat nga lang, naglilingkod tayo sa pamahalaan. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sapagkat meron kaming pagkakataon na gampanan ang aming tungkulin sa aming bayan at sa iyo. Dalangin namin na bigyan mo kami ng passionate heart to serve the people with our social responsibility, believing na hindi kami naglilingkod sa tao lamang, kundi sa iyo. Pagpalain mo ang buong linggo nito, simula sa aming gobernador hanggang sa lahat ng kawani, mga heads ng department at units, hanggang sa aming pong mga kapwa lingkod bayan. Maraming salamat po. God bless Laguna and God bless the provincial government of Laguna sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you all. Okay, salamat. Mahinaw dito. Okay, maraming salamat, Pastor Hagin. Maganda yung binanggit, ano? Kung magbibigay, ay isang buo na, huwag kalahati. Pwede ko bandog na niya, Pastor? At kung magbibigay, yung hindi sobra. Ano? Pag magbibigay tayo, yung kahit tayo mawawala, may magbibigay tayo. Huwag tayo magbibigay dahil ayaw na natin. Huwag tayo magbibigay dahil ayaw na hindi na natin kayang ubusin or masisira na doon sa ating taguan o hindi na natin ginagamit. Nagbibigay tayo just because gusto natin bukal sa puso. Okay, muli po, magandang umaga sa inyo lahat. We'd like to recognize the presence of our Vice Governor Authority Nagapay. Palagpakan natin ang ating Vice Governor. Nandiyan na rin si Bukal J.M. Tarai. Palagpakan natin. Nandiyan na rin si Bukal Nito Lahara. Si Bukal Carla Lahara. Nandiyan na rin. Palagpakan nyo. Hintayin lang natin sila makapag-second para naman makapag-simula na tayo. Inagaya natin, baka mayroon pa po dyan sa lobby, hindi executive. Baka pwede dito po tayo sa labas. Meron ba akong hindi na-recognize? Hindi ko pala, nakalimutan ko ang aking kuya sa The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Kasama natin ngayon, si Kuya Frank Makabuhay. Ang,
Siya ay consultant on legislative matters. Ayan, kaya nandito, kasama natin para hindi ito matanda. Okay, muli po magandang umaga sa lahat ng mga department heads at unit heads na nandito, sa mga kapwa ko empleyado, isang magandang Lunes. At nandito na rin, ano po, ang ating ex-officio ng Liga ng mga Barangay sa Lalawigan ng Laguna, si Bukal. Nandito na. Bukal Boy Suliga. Palakpakan niya naman si Bukal Boy. Okay, muli po, magandang umaga. Kayo mag-umpisa na. Nais kong tawagin ang tagapagpadaloy ng programa ngayong umaga, Atty. Jocelyn Mendoza. Palakpakan niya naman si Atty. Maraming salamat po, Sir Denny, sa pagpapakilala. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umaga po, ang Sangguniang Panlalawigan po ang naataasan upang mamuna sa pagiguan pagtataas ng watawat ng Pilipinas sa pamumuno po ng ating kagalang-galang Vice Gobernador, Atty. Catherine C. Agapay, at ang mga kasamahan pong bumubuo ng Sangguniang Lalawigan. Magandang umaga po. Bago po tayo magsimula, ay nais kong batiin ang ating Provincial Administrator, Atty. Dulce H. Rabanal, na kumakatawan sa ating punong lalawigan, kagalang-galang ni Gobernador Ramil L. Hernandez, sa ating pong mga pinuno ng tanggapan, kapwa ko kawani, isang mapagpalat magandang umaga sa ating lahat. Ang dalil po ng palatuntunan ay magsisimula sa pag-awit ng lupang hinirang ni kagalang-galang Carla Monica Adohar Lahara, ang ating pong board member mula sa 3rd District, na susundan ng panunumpa sa watawat ng Pilipinas ni kagalang-galang P.B. Perez, ating pong board member mula sa 2nd District, at para naman po sa Pwede ng Lagunenyo na pangunahan ni kagalang-galang Atty. Magtanggol Jose Caray III mula po sa 1st District, ang pag-awit ng Marcha ng Laguna na pangunahan ni Dina Masuena L. Abad, na susundan ng panunumpa ng lingkod ng bayan sa pangunguna ni kagalang-galang Lorenzo D. Zuniga Jr. ang ating pong LND President, at para naman po sa panata sa Bagong Pilipinas na pangunahan ni kagalang-galang Christian Nino S. Lahara, ang ating pong board member ng 2nd District, at ang pag-awit ng Bagong Pilipinas na awitin kagalang-galang Ismila Aylaba. Magandang umaga po sa ating lahat. Hinihiling ko po na sabayan po ninyo ko at ayaw ko pong makasuhan at lupang hinirang po ito. Baka mali yung tono ko. Yari ako. Lagay po natin ang ating kanang kamay sa ating dibdib at sabay-sabay po natin awitin ang pambansang awit. Isang very good po na umaga po sa ating lahat. Taas po natin ang ating kanang kamay para po sa panunumpa ng watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang mga Diyos, makakalikasan, makatao at makabansa.
Itaas po ulit natin ang ating kanang kamay para sa kredo ng Lagueño. Sabay-sabay po tayo. Ako'y taga Laguna, nasusumpang tatalagin ko ang tatak ng isang tunay na makadiyos na Lagueño. Ikinararangal at pinagmamalaki ko ang muligang maging isang Lagueño. Itataguyod ko ang maging adhikain ng dakilang ninuno. Hindi ko tatangkang lumisan ang karangalan ng aking lalawigan. Hindi ko ipagpapalit ng dayong kultura ang nakakalugod ng kulturang aking kinagisnan. Ipagtatanggol ko ang likas na yaman ng aking lalawigan laban sa mapangwasak na gawin at asal. Sisikapin kong maging instrumento ng pagkakaisa, pagkakaunawaan at pagmamahalan. Ang lahat ito ay gagawin ko, hindi sa paghanda ng pansariling pakinabang, kundi upang maging magandang halimbawa at pamana susunod na pangkainlahing Lagueño. Marcha ng Laguna. Lalawig ang harapan, tanging pinagpala ng uling bathala. Sulit mo ang pinili na may-ari ng langit, kapulihan at kanay ng hiling kalpangin. Laguna yung pangalan sa lisan ng Pilipinas. Sa lawak na parangal, mga bayaning kapitulay, kaluan ng itig pangarap, ang bukiling mundong katuban. Ikaw Laguna ang buhay at aming pagtubay. Laguna yung pangalan sa lisan ng Pilipinas. Sa lawak na parangal, mga bayaning kapitulay, kaluan ng itig pangarap, ang bukiling mundong katuban. Ikaw Laguna ang buhay at aming pagtubay. Panunumpa ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Paglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kahusayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan. Lilimahin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ng sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng mga bagong panahon tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangarin ito, kasihan nawa ako ng may kapal. Muli po natin itaas ang ating kanang kamay at sabay-sabay po tayo sa pagbigas ng panata sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kung isasabuhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal.
Palaging dadating sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang silangan. Sa isa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing ng naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikisa at makikilaho ako sa mga dihikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng ilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili, kundi para sa mas nakakarami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Si Carla yata may bagong dagsyon doon. Dahil sa ito ay kinakailangan dahil daw magtulog-tulog na paunay na mahal na pagkayaan. Palanggahan ng pagbabago at yan sa mga dapat ayusin. Dapat daw maging tutuloy ng bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ng pagbabago, maging sa pag-asenso, magsilog ng mabuti at nang uminawa tayo. Magmalaking natin sa mundo at inamalas, bagong Pilipino, ang bagong Pilipinas. Malabog ka ng pagbabago, ang piliin natin ng salihan. Tama lang na ugali, isa sa iba sa ulo natin. Malabog ka ng pagbabago at magulas sa ating katulad. Ang tagumpay ay kamalan, ialayo ihandog sa bayan. Laulitan, ng Pilipino, ang husay at takas, kagandahan at talento, ang nangapagpapagpalit sa kagitan ng oras, bagong Pilipino, ang bagong Pilipinas. Maliwanag ang magandang buhay, ang bunga ng pag-ibig. Okay, word down. Okay po, para po sa ikalawang bahagi po ng ating palatuntunan, ang ulat po ng tanggapan ng Sangguniang Panlalawigan at para po sa pagpapakilala ng ating pinuno ng Sangguniang Panlalawigan. Magandang umaga po. Papakilala mo pa ako, 10 years na ako.
Maraming salamat, Atty. Jocelyn. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, una lang pagbati ko kay Atty. Dulce Rabanal, ang ating Provincial Administrator. Sa lahat po ng mga puno ng tanggapan na narito ngayon, mga kawani at empleyado, Chief of Hospitals na narito po ngayon, at sa ating mga kasamahan sa Sangguniang Panlalawigan, syempre nandyan ang ating SP Secretary, Ate Oli, ayan, Rosalia Cortez, ang ating former SP Secretary, na last year ay ako rin ang nag-report dahil birthday niya, si dating Secretary Frankie Makabuhay. Ayan, nandyan po silang dalawa, mga kawani ng Sangguniang Panlalawigan. At kasama po natin ngayong umagang ito, nakita niyo naman ho, yung ating tatlong vice gubernatorial candidates. Pinangunahan ni Bohal Piwi Perez ng 2nd District, ni Bohal Attorney J.M. Karait ng 1st District, at syempre ang ating ABC President, Bohal Boy Zuniga Jr. Ayan ang aking kapartner. Pero si Bohal Nino Lahara po, hindi po yan Vice Governor o tatakbuhan. Pang-apat, konsihal po ng lungsod ng Calamba. So palakpakan po natin sila. Narito rin po at kapiling po natin, syempre ang may bahay ni Bukal Nino, pero board member din in her own right, Bukal Carla Adahar Lahara. Ayan. At syempre, ang ating senior board member, Bukal Benjo Agarao, ayan, who will be running for Mayor of Santa Cruz. Ayan. So, mamaya imamarites ko sa inyo ano yung magiging takbo ng ating Sangguniang Panlalawigan mamaya. Ano po? So, trabaho po muna tayo. Mag-report ako sa inyo. Salamat sa ating secretariat kasi po nag-prepare sila ng napakahaba pong report. Pero I beg your indulgence. Ano po? Salamat sa pag-prepare and I opted na i-summarize na lang po. Kasi baka abutin po tayo ng init ng panahon, marami nag-aantay ng ating services. So this probably is the last hosting of the flag ceremony ng Sangguniang Panlalawigan for the term 2022 to 2025. And probably also my last flag ceremony as Vice Governor since 2014. So, incidentally, nais ko na rin hong magpasalamat po sa inyo kasi for 10 years, naging Vice Governor po ninyo ako. Katuwang po ang ating punong lalawigan, Governor Ramil Hernandez. It's been 3 terms na lagi ko ngang sinasabi, first time sa history ng Laguna, ngayon lang po may nakagraduate na Vice Governor. Kaya maraming salamat po sa inyo. Throughout the years, ito po yung nakapag-produce po ang Sangguniang Panlalawigan ng 8,524 ordinance approved and attested. So pagkadami-dami na. And alam po naman ninyo na mabilis po kumilos ang inyong Sangguniang Panlalawigan. And ito lagi kong binabanggit kay admin. We are proud to say na since kami po yung naging Sangguniang Panlalawigan ninyo at naging Vice Governor po ninyo, wala pong kaso ang pamahalaang panlalawigan. So, nabantayan natin yan. And among the salient ordinances and resolutions po, parang accomplishment report ko yan, ibalik mo dun sa picture ng mga bukal. Yung mga bukal, yung dulo kuya. Pinahihikli ko na. Yan na lang. Okay, salamat. So among the accomplishments of the Sangguniang Panlalawigan throughout the years is, kung matatandaan po ninyo, yung ating Laguna Molecular Laboratory nung panahon po ng pandemic. And of course, your Sangguniang Panlalawigan is very dynamic nung panahon po ng pandemic in terms of kung ano yung mga kailangan po ng ating mga hospitals at ng ating mga departments. Andyan din po yung approval para po pumirma at makipag-memorandum of agreement po si Governor Ramil para po dun sa ating Laguna Regional Hospital. And of course, the Calamba Bae Bypass Road.
The institutionalization also of the Scholar ng Laguna was approved by the Sangguniang Panlalawigan. And of course, kung makikita po ninyo, part of the development ng ating Capitol grounds is also the approval of the Sangguniang Panlalawigan for the necessary budget. Pinagpapasalamat po namin is nagkaroon po ng bagong building ang Sangguniang Panlalawigan. Kasi dati po, nasa pagitan kami ng Red Cross at ng morgue po ng LMC. Kaya sabi namin, napakaganda na meron po kami na bagong Sangguniang building. And of course, there is also the participation of the Sangguniang Panlalawigan upang mabayaran na po ng buo ang utang po natin na 2 billion loan na pinanalang po namin. So ito yung laging binabanggit po ni Governor Ramil. Pagdating naman po sa ating, on the other side, nagpasa din po ang Sangguniang Panlalawigan ng ating Private-Public Partnership Code and Business Code. Of course, the DFA Consular Office sa SM San Pablo and the PRC Satellite Office na on the works na po ng PRC. But regularly, meron po tayong mobile services po dito sa Metro Central Mall. Pagdating naman po sa mga empleyado who would forget yung maagap na pag-approve po ng Sangguniang Panlalawigan sa lahat po ng mga bonuses na atin pong ibinababa ng probinsya at ng atin pong national government. So expect po yun. And meron po dito nabanggit sa akin ang Sangguniang Panlalawigan na last September 5 ay inaprobahan po ng Sangguniang Panlalawigan yung SB6, yung Resolution 956, Appropriation Number 6, the 42 million for the salary increase of the provincial government employees. Okay, and pagdating naman po sa ating annual budget, incidentally, mamaya po ay budget deliberation na po natin. Ayan, si Ma'am Jo, nakangiti na yan. At sa ating mga department heads, wag po kayong mag-alala, professional po kami lagi sa Sangguniang Panlalawigan. We always act kung ano man ho yung tungkulin namin as lingkod bayan. We don't take personal grudges or sentiments pagdating po sa trabaho namin sa Sangguniang Panlalawigan. Kasi ang aming iniisip po is yung continuity ng services po natin para sa ating mga kalalawigan. Okay? And ito na yung sinasabi ko po sa inyo kanina. On a lighter note, ayan, magmamarites po ako sa inyo, on a lighter note, para at least makita nyo po ang patutunguhan po ng Sangguniang Panlalawigan. Kasi starting tomorrow ay filing na po ng candidacy. So October 1 to October 8. So as I mentioned, 3 po sa ating mga bukal ay tatakbo po ng Vice Governor. Si Bukal Piwi Perez, si Bukal J.M. Karait, at si Bukal Lorenzo Boy Zuniga. Parito nga kayong 3. Ito kayo diligid, 3. Contrary to popular belief na ang magkakaaway po ang magkakalaban ay nagpapang-away. Kami ho sa Sanggunian, ganito po kami. Laging mga magkakasiksikan ho yung 3 na magtutunggali. So, yan po ang ating 3 vice gubernatorial po. Ayan. Uy, aalagaan nyo ang Sanggunian, ha? Inalagaan ko yan. Okay. And, ano pa yung chichika ko? Ang mga re-electionist po natin ay si Bukal Bong Bihasa ng 1st District, si Bukal Tuti Karingal ng 2nd District, si Bukal Carla Monica Adahar Nahara ng 3rd District. Si Bukal Milo San Luis and si Bukal Abiyu ay magpapahinga muna saglit. Pero nandito lang po sila sa paligid. Kinikilala po ang pagdating ni Bukal Milo San Luis. Tuway ka sa kanila. Ayan.
Yung other nating mga board members po naman, si Bukal Dancel Fernandez will be running for congressman ng Santa Rosa. Ayan. Si Bukal Nino Lahara will be running for councilor of Calamba City. Si Bukal Senior Board Member Benjo Agara will be running, as I mentioned, as mayor ng Santa Cruz. Si Bukal Dada Reyes, ang ating PCL President po, will be running for Vice Mayor ng Binyan. So, ang maiiwan lang po ay si SK, si Bukal Benj Felizmino, pagdating po sa ating mga ex-officio members. Meron din po akong imamarites sa inyo na mga comebacking naman ng mga board members. Ano ho? Sa first district po, tatakbo po uli si Bukal Gab Alatiin at si Bukal Carlo Almoro. Bakit ko po minamarites po sa inyo? Kasi ito po ay mga naging bukal na rin po natin. Ano ha? Pagdating naman ho sa second district, tatakbo po uli si Bukal Ninoy Bagnes. Okay. At pagdating naman ho sa third district, tatakbo po uling board member si Angelica Jones Alarba. Okay. Pagdating naman po sa 4th District, tatakbo po uling bukal, si Bukal Ray Ann San Luis, at si Congresswoman Jam Agaran. Ayan. Alam na, marami na kayong baong marites ha, pagbalik sa opisina. Okay. Nais ko rin pong banggitin yung ating mga kakilala na nakakandidato rin po. Una na ho, si Kuya Romel Palaco, nakakandidatong bukal ng 4th District. Ayan, wala pa po natin. Confirm na ba, Dok? Marites lang naman no? At si Kuya Lino Sarmiento as bukal ng Lone District of Calamba. Ayan. Okay po. Ako, alam niyo na yun. So, maraming salamat po again sa inyo po at hindi lang po bilang inyong Vice Governor, kundi po sa opportunity na ibinigay niyo po sa akin para mapagsilbihan ang lalawigan ng Laguna. May bonus pa po tayo, twice po akong naging Pangulo po ng lahat ng Vice Governor sa buong Pilipinas. So sabi nga nila, pagtapos mo na, kung ako ay graduate na ng Vice Governor at pagtapos mo na ang grade 5, ano ba susunod? Diba, grade 6. So, pagtapos ko ng Vice Governor, ano ang susunod? Governor. O, yun na po yun. Kayo po may sabi nun, admin ha, hindi ko nakampanya. So, include us, please, in your prayers, your sangguniang panlalawigan, and we pray for unity in the province of Laguna. Lagi lang po kaming narito, isama niyo po kami sa aming panalangin. May kanya-kanya po silang date ng filing ng candidacy, and I will be filing also my candidacy on October 7 as Governor of the Province of Laguna. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. Admin permission to distribute yung aking accomplishment report na abanin ko po. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat. Pwede bang palagpakan natin ang ating Vice Gobernador kasama lahat ang ating board members? Ano po? All the way from 1st to 4th District. Ano po? Sa kanilang mahusay at magaling na paglilingkod sa ating lalawigan ng Laguna at sa ating lahat. Ngayon naman, diretso na po tayo sa pinaka-huling bahagi. Ano po? Ang mensahe ng Gobernador ng lalawigan ng Laguna ang nagsimula ng serbisyong tama. Palakpakan natin, Atty. Dulce H. Rabanal bilang pinatawan ng ama ng lalawigan, Governor Ramil Hernandez. Hello, magandang umaga sa inyo lahat. Good morning! Of course, sa pangalan po ng ating Gobernador Ramil Laurel Hernandez, nais nating i-recognize, of course, ang ating Vice Governor, palakpakan natin, Atty. Karen Agapay. Ang ating pong Senior Board Member from the 4th District, walang iba, ang ating kuya, ang Honorable Board Member, Benjo Agaraw.
From the 1st District, Attorney J.M. Karaib. From the 2nd District, malaking ba rin po, Honorable Board Member Nino Lehara and Honorable Board Member Piwi Perez. At syempre, palakpakan rin natin from the 3rd District, ang napakagandang bukal ng 3rd District, walang iba. Board Member Carla Adahar. Palakpakan niyo si Bukal Carla. At syempre po from the 4th District, Bukal Milo, San Luis. Good morning, Bukal Milo. At syempre ang ating pong ABC President, Honorable Board Member Boy Zuniga. Okay, at sa lahat po ng mga board members, at of course, sa ating pong host ngayong umaga, of course, ang office po ni Vice Governor at ng Sangguniang Panlalawigan. Alam niyo po, lagi kong sinasabi, we are really very thankful and grateful sa ating pong Sangguniang Panlalawigan sa pangunguna po ni Vice Governor. Kasi kung wala po ang harmonious working relationship with them, their professionalism, hindi rin po natin nakamtan ang lahat ng ating nakamtan na awards. Hindi po tayo nakapag-accomplish ng so much if we are not working harmoniously with them. Kaya palakpakan naman po natin muli ang Sangguniang Panlalawigan at ang opisina po ni Vice Governor Attorney Karen Agapay. Vice, maraming salamat po. Maraming salamat, Vice Gov. Alam niyo, si Gov nag-text, sabi niya nga, ay talagang pasalamatan po natin ang ating Sangguniang Panlalawigan. Dahil we have worked with them for 10 years at sa loob po ng 10 taon ay wala po naging problema dahil po sa pangunguna rin ni Vice Governor. And for that, we are really very thankful. So, sabi nga ni Vice Gov, they are really professional at walang halong politika kung ano po yung trabaho natin. Ginagampanan nila at ginagampanan natin ng bawat isa. Kaya, all these years, napakaganda na naging relasyon ng executive at ng legislative. Kahit isang problema, wala po tayong na-encounter because of their very strong cooperation and coordination with us. Kaya, Vice Gov, kung ano man po mangyari, we will remain friends, we will remain to be professional. Sa loob pa po ng 8 buwan na tatakbuhin ng pamahalang panlalawigan, alam ko magkakasama po tayo, Vice Gov. So again, sa inyo po lahat, God bless you everyone. Have a nice week. Thank you. Ano?